Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. And for today's video ay share ko lang naman sa inyo yung aking mga mabubuhok na succulent dito sa aking garden. Mostly mga kalanchoe tomentosa. Actually merong mga hindi kalanchoe tomentosa na mabuhok, tsaka magaspang yung texture ng dahon. Pero ang ipakita ko lang sa inyo ay mga kalanchoe tomentosa na mabuhok. First, ito yung pinakamatagal sa akin, guys. Si Napoleon's Hat. Alam niyo ba kung bakit siya tumagal? Pinabayaan ko kasi to. As in, pinabayaan. So, ngayon, naka-ROS siya. Pero dati, the first time talaga na inalagaan ko to, na-discourage ako sa kanya. Nagagandahan ako sa kanya, guys. Lalo na dun sa ibang post ng mga seller na yung pinaka-head ba, yung dito. Talagang kumukulin. Nabalik ko pa tuloy yung dahon. Kumukulubot kasi talaga to. Nag-twin head na pala to, guys. Ayan, oh. Ayan, nag-twin head siya. Kumukulubot talaga yung dito. Mga dahon. Kapag stress. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaso lang, nung inalagaan ko to, yung bago pa lang, lagi siyang nagkakaroon ng black spots sa dahon niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung time kasi na yun, siya, guys, naka-ROS, nauulanan as in. So yun, naglagas yung mga dahon. Every time na magkakaroon siya ng black sa dahon niya, nalalagas yun. So na-discourage ako. Bayaan ko na siya na mamatay. At hindi ko siya diniligan ever since. Pero ang nangyari, mas ginusto din pala niya yung walang dilig. As in to yung tuyo yung soil niya nung time na yun. Niripat ko na to, guys. Hindi na ito yung pot niya dati. Kasi lumaki na siya, kaya nilipat ko. Tuyong-tuyo talaga yung soil nito dati, guys. Hanggang ngayon, naka-ROS ito, pero mainit na kasi, kaya natuyo na yung soil niya. Pero kinakaya na niya ang ROS dahil matagal na siya sa akin. Iyon, mga leaf propa na to. Meron ako leaf propa pa niya doon. Malaki na rin yung leaf propa, guys. Nasa mga 3 to 4 years na ito sa akin. Isa sa mga unang succulent na meron ako, itong si Napoleon's Hat. Pwede na sana itong i-trim. Ayan, may aerial roots siya. At saka, guys, kapag bagong dating ito sa'yo, madalas magkakaroon talaga siya ng aerial roots. Pero yung secret talaga na nakikita ko sa base sa aking experience ay huwag diligan. As in, bahala na siya kung matuyo siya. Simula noon kasi nung hindi ko na siya dililigan, nawala na yung black at saka hindi na naglagas yung dahon niya. Tingnan, dito marami yung dahon. Tapos na laglag. So yun yung aking Napoleon's Hat. Hindi siya ganoon ka brown. Pero nagiging brown kasi to. Sobrang bilis nitong i-leaf propa, guys. Ayan siya. Natutumba na to kaya ginanyan ko. Nakaganito to dati. Tapos hindi na kinaya nung pot. Nakaganon to. So naliliman tuloy ng konti dyan. Ayan. Ito din, oh. Mabuhok din to. Ayan. Pero hindi yan siya kalanchoe. Siya? Crassula. Crassula ito. Pero crassula din, marami din ang mabuhok kasi sa mga crassula. So, punta na tayo sa iba. Ito yung isa, guys. Ayan. Si Choco Soldier. Medyo mainit kaya lipat muna tayo. Ayan, si Choco Soldier. Payat siya, guys. Bottom part to. Nung dumating to sa akin, guys, taba naman ito. Pero pumayat siya. Hindi ko alam kung bakit. Pang ilang ko na to, pang ilang Choco Soldier ko na to, pero pumapayat talaga sila dito sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa walang dilig. Ganon, pero nagkakaroon kasi ito ng mga aerial roots. Siguro gusto niya talaga ng tubig. Ayan, may aerial roots pa rin siya, pero hinahayaan ko na. Meron ako mga leaf propa nito, pero na maalam na, guys, hindi ko na alagaan. Cuttings na to, tapos dyan ko tinanim. May leaf propa to, eh. Ayan, oh, ang bilis nito magpropa sa dahon. Ayan. Kahit putol siya, nagpuproduce pa rin ng baby. Ayan. Basta may malagas, nagpupropa talaga siya. Pinapatong ko lang yan dyan. So, yan yung Choco Soldier. Maganda to pag stress.
Ayun, tsaka mas lalong maganda kung mataba. Pero payat kasi to. Try kong lagyan na lang siguro ng Osmocote. Baka sakali tumaba. Tapos nandito yung mga marami kong mabuhok. Dito na area, napakita ko na to sa inyo dati. Nakahilira yan sila dyan. Kaya nga nandun sa kabila yung si Choco Soldier. Kasi nga, yun oh, may nang i-istorbo dyan ng mga seeds. So ito yung si Cinnamon. Ayan. Mga soft pot lang yung pinagtamyanan ko sa kanila guys. Walang budget. Pero okay lang naman sila sa soft pot. Ayan. Ang ganda ng kulay nito ngayon. Alam nyo ba, yung mga succulents nyo, gumaganda talaga yan ang kulay niyan kapag sobrang stable na sila. Ang ganda lang ng kulay ni Cinnamon. Ayan. Yung dahon niya. Mabilis din ito magpropa kagaya ng Choco Soldier at saka nung iba pang mga Kalanchoe tomentosa. Ayan. Pinugot ko na to tapos nilagay ko lang dyan yung head. Ito na yung head. Oh, ang bilis. Tapos mga baby sa bottom part niya. Ayan. Meron na. Malaki na. Pwede na itong i-separate yung head na pinugot ko. Kaya lang parang ayoko. Liliit kasi tingnan. Gusto ko yung ganito na clamp. Clamp lang tingnan. So, pwede pa rin. Pwede na tayong mag-propagate nito para meron tayong extra na plant. Tapos next si Meloti ay, ayan, ano siya? Nakapatumba na siya guys. Gusto ko yung dahon niya. 4 months na itong si Maltese course sa akin guys. Galing ito sa Kiss Cacti. Pwede na rin siyang ibihead. Meron tong aerial roots dati pero nawala. Siguro dahil nadidiligan na siya almost everyday talaga guys. Kung makaligtaan man, mga 6 times a week or 5 times a week. Pero yung dilig kasi ng asawa ko minsan, hindi yung soak talaga pati soil. Yung dinadaanan lang niya ganun. Pero kapag ako ang nagdilig, sinusoak ko yan kasi alam ko kung paano siya magdilig. Maari kasi masira yung plants natin kapag hindi mo binabasa yung soil. Pero okay na yun sa kanya kung paminsan-minsan ay sinusok ko naman yung soil. Talaga. Ito naman yung si Teddy Bear. Ayan, malaki na to. Ayan. Si Teddy Bear ba to? Oo, kasi si Black Tie pala yung isa. Hala, asa na pala yung Black Tie ko guys? Ba't parang wala na akong makikitang Black Tie? Hala, maalam na ba yung Black Tie ko? Sayang. Check natin doon sa kabila mamaya. So, ito na yun si Teddy Bear. Medyo pricey din si Teddy Bear dati. Ay, hindi ko alam ngayon kung pricey pa rin ba siya. Ayan o. Leaf propa niya. Walang roots. Tapos natanggal. Baon na lang natin para magka-roots. Ayan. Head niya to. Pero hindi masyado tumaba yung head niya. Yan, meron siyang dalawang binigay na baby. Yun lang, dalawa lang. Ah, merong isa pa usbong. Ayan, oh. Yan siya. Payat, no? Payat yung binigay niya na pop. Tapos mataba itong mother na dahon. Sana tumaba. Merong fuzzy. May fuzzy ako, ayun, oh. Pero, mahirap na siyang kunin ata. Mahirap na ata itong kunin. Ayan, so hayaan na lang natin yan dyan. Ayan. Yan, si Fuzzy ko. Lagi siyang may aerial roots. Tingnan niyo yan. Ang haba ng aerial roots. Bala ko nga itong ibihead. Pero saka na, mga after election siguro, ibihead ko na yan. Kasi uuwi kami doon sa mama ko. Doon kasi ako bumoboto. Kaya maiiwan ko tong mga alaga ko na to. Ayan. Tapos nandito naman ito si Snow Panda guys. Galing din to kay Kiss. 4 months na rin. Kasabay ito ni Maltese course. Sobrang tagal nito nagkaroon ng roots sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nainitan. Pero ano naman to, December naman to dumating. Meron na kasi ako mga
snow panda dati, hindi sila nabubuhay dahil hindi nga sila nagkakaroon ng roots. Pero ito naman ay may roots na to. Ayan, kailangan ko lang bigyan ng support kasi natutumba talaga siya. Wala pa, twin head na siya guys, oh. Ayan. May mga bagong tubo na siya na dahon. 'Di ba? So, nabubuhay na talaga siya kapag ganyan. Ayan. So far, si Snow Panda yung nahirapan akong magpabuhay sa mga Kalanchoe tomentosa. Pero maganda kasi yung kulay niyan. Super white. Nandun pala yung black tie ko, guys. Pero buwal na siya. Ay, naku. Nasira pa ata to. Nilagay ko to dito kasi parang hindi siya nagkaka-roots. Pero mukhang meron na alam na pusa. Yan siya. May mga leaf pro pa, oh. Nabuhay sila, guys. Ayan. Ayan, nabuhay pa naman yung mga dahon na yan. Pero payat. Ayusin ko na lang ito mamaya, guys. Ayan sila. Black tie to, sayang, mahal to eh. Yun lang yun so far ang mga Kalanchoe tomentosa ko, guys, na meron ako. Yung mga mabubuhok na mga succulents na meron ako. Gusto ko din kasi sila, kaya kinokollect ko sila. Medyo challenging lang konti yung pagpapabuhay sa ibang varieties, pero okay naman kapag gamay mo na sila, kapag alam mo na kung ano yung kailan sila dapat pwede na sa araw, kung kailan sila dapat diligan. Sa akin kasi nag-i-experiment pa rin ako hanggang ngayon sa mga succulents. Kasi iba-iba tayo ng panahon, iba-iba ng soil mixing ginagamit natin, iba-iba yung humidity sa area natin. Ganun. Kapag summer dito, mataas yung humidity sa gabi. Yun. So that was it for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. And see you on the next one. Keep growing!